Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mainstream media, ayon po kay Dr. Lorraine Badoy na tumatakbo po sa Ipanaw party list, ay hindi na po totoo na hindi na tunay na nagbibigay ng balita. Lalo na po ngayon, itong nako, delikado po to kasi crucial po sa bansa natin to, no? Yung magbigay kayo ng mga tunay na balita ngayon dahil nanganganib na matanggal sa pwesto ang ating Vice President at hindi makita ng tao yung totoong pangyayari, no? Talagang nag-all out na po to. Yung mga pabor po na balita, hindi nyo na po makikita sa kanila. Hindi po to ulitan kasi nasabi ko na rin to, mas bibigyan natin to. Binigyan natin sila ng chance eh. December 5 na po ngayon. Binigyan natin sila ng chance, baka naman nauna lang yung mga vlogger, nauna lang po magbalita si Dr. Badoy, nauna lang po yung mga vlogger na ibalita na cleared po sa COA etong OVP ngayong 2023. So lahat po nung tinatalakay nila sa Kongreso, cleared na po sa COA, no? Kaya kahit na ano pang Mary Grace Piatos ninyo, cleared na yan. Isa pang pag-uusapan natin, yung epekto po ng bumababang piso. Nako, antindi pala, no? Yung binibigay kong halimbawa sa inyo, no, na hirap ako magpaliwanag. Ito po, konkreto, nadagdagan ang utang natin dahil po lamang sa pagbaba ng piso. Ibig sabihin, nadadagdagan yung utang natin, pero ito po nadagdagan dahil sa nadadagdagan yung utang natin dahil umuutang si Marcos. Bukod dyan, nadadagdagan yung utang natin dahil bumaba yung halaga ng piso. Ipapaliwanag po natin yan mamaya. Okay. So, at syempre, babanatan natin to. Ito po, isang sikat na vlogger na tinatawag nating Coach Bok 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 Bok! Bok Bok! Coach, medyo ang pahid mo dapat sa Shinchanchu. Hindi lang dito sa harap, pati sa gilid. Kasi makinis sa bandang harap eh. Yung mga paligid ng mukha mo, dun lalagyan mo rin na Shinchanchu. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, no? Unahin na natin tong sa ginto. Dito po sa halaga ng piso, no? Kasi parang hindi po malinaw sa ating mga kababayan na may epekto po yan. Ito po sa utang. Umabot ng 16.02 trilyon ang utang ng Pilipinas nitong Oktubre ayon sa Bureau of Treasury. 16 trilyon na po ang utang natin. Okay. Pero ito po ay tumaas ng 126.95 billion mula Setyembre dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. So ibig sabihin po mga kapatid, yung epekto po ng pagbaba ng halaga ng piso, nadagdagan po ang utang natin na 126.95 billion. Alam niyo po ba yung pinag-uusapan natin na confidential fund ni BP Sara? 125 million lang. Ito po, 126.95 billion. Yung point lang eh. Hindi pa aabot yung confidential fund eh. Ganyan po nadagdag. Nadagdagan tayo ng utang kahit hindi. Umuutang si Marcos pero pwere yung inuutang ni Marcos. Nadagdagan tayo ng 126.95 billion. Malaking halaga po yun. Kasi ang hinihingi ni BP Sara, 2 billion lang eh. Ito po, walang kaabog-abog, wala tayong ginagawa. Nadadagdagan tayo ng utang kasi ang inuutangan natin ay dollar. No? Umuutang tayo sa ibang bansa, dollar. So bukod pa sa interest, tumataas yung ating utang kada tayo ay bumababa ang piso. Bakit po bumababa yung piso? Dahil po sa kapabayaan sa ekonomiya ng ating pamahalaan.
Babagsak ba yan ng, di ba? Walang pumapasok na investors. Talagang pabagsak po talaga. Okay. Yan po, direkta, epekto. Hindi ka nangutang na dagdagan ka ng 126.95. Isang buwan lang yan, ha? So, ibig sabihin, pag bumagsak pa ang piso, naging 60, dagdag na naman yan ng utang natin. Daan-daang bilyon pala na dadagdag sa utang dahil lang bumababa ang piso. O, babayaran din po natin lahat yan. Alam nyo, takang-taka ko rito sa gobyerno na to. No, ayuda pa rin ng ayuda. Bakit po tayo nangungutang in the first place? No? Ganito po. Bakit po umaabot na ng 16.02? Yung budget po natin mas mataas kaysa pumapasok na pera. Ulitin ko po, yung budget na pinasa nila sa Kongreso mas tumaas, mas mataas lagi kaysa sa pumapasok na pera. Bakit mas mataas, Badong? May pandemya ba ngayon? Wala po. Hindi ba nararapat na maging, kung hindi naman nakakatulong, kasi po okay lang po na mag-invest ka, okay lang po na mataas yung budget mo, babalik yan sa'yo through taxes, kikita ka dahil sa pinaggagamitan mo. Halimbawa nga po niyan, pag yung infrastructure, no? Sa infrastructure kasi mag-hire ka ng mga tauhan, yung tauhan na hinire mo, kakain yan, may kikita na mga karinderya, bibili yan sa grocery, kikita yung mga grocery, umiikot eh. Pero pag ito ay binigay mo direkta ayuda, kinupitan pa, mali po. Sabi ko nga paulit-ulit, yung direksyon natin, mali. Ang direksyon natin kay Duterte, anti-criminality, anti-corruption, at build. No? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption, build. Yan yung kay Duterte. Lahat po yan. Pag walang krimen, walang red tape, walang magnanakaw sa gobyerno, magkakaroon po ng tiwala yung mga investors na magpasok dito ng pera, uunlad yung ekonomiya. Build. Lahat po ng bansang mayaman ay nag-invest saan? Lahat po ng bansang mayaman ay nag-invest sa tinatawag nating infrastructure. Walang mayamang bansa na bagsak yung infrastructure. Hindi ka yayaman kung wala kang infrastructure. Oh. Kaya po, nasa tamang direksyon si Pangulong Duterte. Ito po, wala pong bansang yumaman dahil sa ayuda. Tandaan nyo po yan. Paulit-ulit niya, walang bansang yumaman dahil sa ayuda. So kung ang main project mo ay ayuda, pabagsak talaga tayo sa gobyerno natin. Kasi panay bigay yan eh. Walang balik. No? Wala pong balik sa gobyerno yan. Binigay mo yan. Una, yung mga binigyan mo yan, hindi yan magbabayad ng tax. Binibigyan mo nga eh. Sisingil mo ng tax. Kaya, ang tawag natin sa ginagawa ng gobyerno natin, lagi pong mas malaki yung pondo kaysa sa kinikita ng gobyerno. Anong gagawin? Mangungutang at saka magbebenta ng pag-aari. O kaya mauubos yung pag-aari ng bayan. Kasama yung binenta na yan yung ginto. Hindi ko alam kung in the past mayroong bentahan na gintong nagaganap. Pero ngayon lang po ako nakarinig na number 1 tayo sa pagbebenta ng ginto sa buong mundo. Buong mundo. Binibenta natin ang asset natin. Kaya 6 na taon ni Marcos, ubos ang asset ng buong Pilipinas. Lahat na ng
Imagine niyo, kumpara niyo na lang ha. Kumpara niyo na lang. Kailan justified na magbenta tayo ng ginto kung sakaling may justification? Nung panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya, dapat kahit kung si President Duterte hindi magaling sa pera, lustay, panahon ng pandemya, pwede tayo magbenta, walang aangal. Bakit? Nang kahit na anong asset natin. Bakit? Pandemya. Pandaigdigan to eh. Eto ngayon, nagbebenta tayo ng asset natin, wala namang pandemya. Pinang-aayuda lang natin. Pero takang-taka ka, doble ng budget ni Duterte sa 2 taong may pandemya. Opo, tama po pandinig nyo. Yung 1 taong budget ni Martin, tama rin ang pandinig nyo, budget yan ni Martin. Yung 1 taon na budget ni Martin sa ayuda, 2 taong budget ni Duterte nung may pandemya sa ayuda. Karamihan po sa atin, nakatanggap ng ayudang malaki nung panahon ni Duterte. Karamihan ngayon. Kayo na lang mga viewers, sino sa inyo nakatanggap ng ayuda? Ngayon ha. Kaya hindi niyo maintindihan paano nangyari, no? Paano nangyari na doble ang budget sa ayuda, wala natatanggap yung tao. Marami nakakatanggap, natitibing nga eh. Pero wala yung pila-pila. Wala yung pila-pila. Nakatulad nung panahon ni Digong na nagagalit pa yung media na, saan yung social distancing? Sabay-sabay nag-ayuda sa buong Pilipinas noon. Di ba? Sabay-sabay. Namimigay ng ayuda ngayon kung saan lang si Martin. Okay, punta po tayo rito sa topic natin, no? Sinerch ko talaga yung big three natin na dyaryo. Inquirer, Philippine Star, tsaka Manila Bulletin. Ito pong big three na dyaryo natin. Tinignan ko, baka naman na-delay lang sila, no? Na-delay lang sila ng pagbabalita, na-cleared po sa COA. Bakit po importante na binabalita na cleared sa COA yung Office of the Vice President? Para po malaman ng tao na walang anomalya sa paggamit ng pondo ng Vice President. Wala pong anomalya. Badong, wala palang anomalya. Sino si Mary Grace Piatos? Di tanong nyo rin sa mga nag-iimbestiga niyan. Ang tanong, bakit hindi yan sinasama si Mary Grace Piatos kung talagang usapin yan? Bakit hindi kasama yan sa impeachment? Na dapat ma-impeach si BP Sara dahil kay Mary Grace Piatos. Di ba? Hindi nyo ba napupuna? Okay, balikan lang natin. Malaki pong balita ito. Dahil natatandaan ko nung pinagmamalaki lagi ni Lenny ito eh. Ang Office of the Vice President, unmodified, walang na-flag, unmodified. Ibig sabihin, pinakamataas daw ayon kay Lenny pag sinabing unmodified or unqualified opinion ng COA. Pinakamataas kahit walang rating ha. Sinasabi ni Lenny. Bakit binabalita nyo nung kay Lenny pag unmodified at unqualified? Bakit hindi nyo binabalita ngayon? No? Na unmodified at unqualified. Tama si Dr. Badoy. At ito po yung sinasabi ni Elon Musk. Ano po to? Pangdaigdigang problema pala to, hindi lang sa Pilipinas. Na ang mainstream media ay naglilingkod sa may-ari. Hindi na talaga sila nagbabalita ng tunay na balita. Sasabihin nyo,
Bakit ngayon ganyan na yung ako naniniwala ko noon pang ganyan yung mainstream media. Noon pa sila ganyan. Kaya lang ngayon dahil meron ng mga vloggers, meron ng ang tawag ni Elon Musk ay citizen journalism. Meron ng boses kasi noon wala namang wala namang internet nung araw. So ibig sabihin kung walang internet, saan mo mababalitaan? Ang lahat ng balita pinipid lang yan ng mainstream media. Kung mainstream media po nagpipid ng lahat ng balita, baka noong araw pa. Ang binabalita sa atin panay one-sided lang, pabor lang sa may-ari. Na oligarko karaniwan. O katulad po nito, ano po ang kwento ng mga oligarko? May issue pa rin, Mary Grace, Coco Pimentel, o kung ano pa man ang Coco Villamin. O, yan po binabalita nila. Yung tatlong dyaryo po, mainstream, ABS-CBN, tsaka GMA, kinalkal ko. Wala silang binalita na cleared ang OBP o unmodified opinion. Bakit po nila hindi binabalita yan? Mamamatay tong balita nila, kukontrahin nila yung gusto nilang pinalalabas na may anomalya pa rin kay Mary Grace Piatos at kay Cocoy Villamin. Ang nilalabas nila, wala naman totoong tao na Mary Grace Piatos. Bakit kaya walang totoong tao na Mary Grace Piatos? Bakit kaya? Hindi ba yan yung tumanggap yung mga taong ano tawag doon, yung mga nagsusuplong, ano tawag, asset? Ang mga tumanggap niyan yung nagturo ng mga NPA o kung sino pa man. Dahil nga confidential, gusto nyong kalkalin.